Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang half sleeve wrap around na Polynesian. Dito mga pade is Polynesian na naman po yung ating gagawin. At dito mga pade is first time naman po magpapatato ng ating bossing. At dito ay kukunin lamang niya to ng isang session. Dito mga pade hindi nyo na po makikita yung mukha ng ating bossing at hindi natin siya interview. Gawa nga po ng medyo mahihain po sa personal yung ating bossing na isang seaman. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali, meron tayong half sleeve wrap around ulit na Polynesian mga pade. So dito, kung makikita nyo yung drawing natin, gaya ng dati mga pade. So meron tayong abang na naman. Para in case na bumulik yung ating bossing, syempre, madali natin ito madudugtungan. So ito nakita nyo kulay pula na yan mga pade. Wala po yan ha. So hanggang dyan lang po tayo mga pade. Bali, hindi ko po mapapakita sa inyo yung ating bossing. Pero siguro yung mga ungol-ungol niya, maririnig yung mamaya. Dahil first time lang po magpapatato ng ating bossing. At medyo mahihain po sa camera yung ating bossing. Kaya dito, syempre, gaya natin binabanggit mga pade, ay hindi naman po natin pinipilit yung ating mga bossing kung ayaw nila magpakita sa video. So muli, ang project natin is isang half sleeve wrap around na Polynesian. Game na tayo. At ayun na nga, game na tayo. So ang project natin ngayong araw mga pade ay isang half sleeve wrap around na Polynesian. Na kung saan mga pade, kung makikita ninyo, is putol na naman po yung project na ginagawa natin. Dito ay kinausap natin yung ating bossing kung ano mang plano niya in the future. At dito nga nabanggit niya mga pade na padudugtungan ito. Kaya ang ginawa natin mga pade ay talagang kinat na natin ng malinis to mga pade. Nang sa ganun, kapag nagdugtong tayo, ang mangyayari dito mga pade is mabilis lamang natin ito masusundan. Dito kasi mga pade, kapag ginagawa natin ng isang Polynesian na in the future ay dudugtungan, ang ginagawa natin layout mga pade ay isang malakihan na kagad. Yes mga bossing, bali hindi ko siya pinuputulan ng ganito. Bali idodrawing ko po muna yan mga pade. Magkakaroon tayo ng layout na pansamantala mga pade na kunyari is malaki po yung ginagawa natin para alam natin kung paano natin siya puputulin at alam din natin yung magiging itsura niya in the future. Dito mga pade, okay lang naman po na kung ang diskarte ninyo ay pinuputol nyo na kagad at nilalagyan nyo ng base yung inyong mga Polynesian, okay na okay lang po yun mga pade kasi bawat artist po talaga ay may kanya-kanyang diskarte kapag sila ay gumagawa ng Polynesian. Dito mga pade, yung diskarte kasi natin mga pade, syempre iba rin po doon sa iba. Gawa nga ng ating ginagawa mga pade na Polynesian is hanggat maaari ay uniform siya tignan. Nang sa ganun mga pade, kapag iniikot po yung ating braso at nandun po yung tattoo natin na Polynesian, syempre nagiging maganda yung outcome na kumbaga is sumusunod po talaga siya sa flow ng muscle ng ating mga kliyente. Kumbaga dito po nagkakaroon ng uniqueness yung bawat artist mga pade na kung saan dito makikita ninyo na magkakaiba-iba talaga sila ng diskarte at ng flow mga pade kapag sila ay gumagawa po ng Polynesian. Tips and tricks! So yung mga pade, doon po sa mga kaibigan natin dyan nagtatanong kung paano ba mag-color packing mga pade. So dito, meron akong mga ilang tips na ipapakita sa inyo mga pade kung paano ba mag-color packing. So dito mga pade, ang gamit natin ngayong needle ay yung tinatawag naman po na 5RM or 7RM mga pade. So dito, papakita ko po muna sa inyo yung diskarte natin sa pag-shading. Kasi ituturo ko na rin po kung ano yung tamang diskarte kapag tayo ay nagko-color packing. So sasama natin ating ink. Ngayon mga pade, kung titignan niyo maigi, no? Yung pag-shading po natin is pa-circular mga pade. So tingnan yung motion ng needle natin mga pade, no? So ganyan po yung pagko-color packing mga pade. Yan. Tapos pag after nyan, lipat lang dito. So ganyan po yung diskarte yung ginagawa natin kapag tayo nagko-color packing. So nakita niyo ba mga pade? Ngayon naman po, yung isa pong diskarte rito na sinasabi natin na medyo hindi naman siya mali, pero mas maganda pa rin kasi yung circular motion mga pade. Pero kasi isang diskarte mga pade na taas-baba. So ito yung ginagamit natin mga pade. Ito yung sabi ng taas-baba. Pag nag-shading tayo ng pagganyan mga pade, ganyan. Tingnan niyo po yung kaibahan niyan mga pade. Kita niyo ba yun? Maputla dito, no? Maputla. Kasi ito wala. Kasi nga po, pag ganon tayo. At ang mga nangyayari dyan mga pade, is napopokus lang po sa gitna. Kaya possible minsan mga pade, is na-overwork natin yung ating ginagawang color packing. So, ang magandang diskarte dyan talaga mga pade, kapag ganyang power line po yung ginagawa natin, ang ginagawa natin mga pade, dito sa may unang guhit na to, dito tayo sisimula, tapos sinisikulo natin yung ikot ng ating. Kita nyo ba mga pade? So, ganyan. Ito yung unang guhit, lalapat yung needle, pipinahan nyo, and then iikot nyo yung machine. Diba? Kasunod na po nun yung ating needle mga pade. So, ayan, no? Yan. Sa part na yan mga pade, mas magiging maganda po at solid po yung ating ginagawang color packing. So, minsan kapag ganyan, syempre makikita yung dugtungan yan mga pade, no? Makikita yung dugtungan yan. Ang gagawin nyo ngayon, kung ito po yung dulo ng ating huling shade mga pade, kunin nyo yan dito sa gitna. Yan, sa gitna nyo kunin, and then, i-shade nyo yan pag gano'n. Lakihan nyo po yung pag-shade. So, diba? And then, nakita nyo yung dugtungan, doon tayo ulit kukuha. So, sausaw natin ink, sabay shade tayo ulit. Yan.
Sa ganyang paraan mga kapatid, mapapabilis po yung ating pagko-color packing nang hindi na overwork po yung balat ng ating mga client. Ngayon po mga kapatid, doon po sa binanggit natin na yung taas-baba na yan mga kapatid, meron pong gumagawa rin talaga na artist na ganyan po yung ginagawa nilang sistema. So wala naman pong ganong mali doon mga kapatid, no? Pero mas para sa akin lang, mas maganda lang talaga na nagko-color packing tayo mga kapatid na pa-circular motion po yung ginagawa natin. Kasi nakitaan ko na rin po kasi ng butas yun mga kapatid, yung ganong diskarte. Nakikita kasi din yung hagod ng needle mga kapatid, nakikita yung kamot. Kaya ganitong sistema, mas okay po yung gato. Naka-circular siya, and then tatamaan niya din yung mga hindi pa natamaan. Kumbaga mapapatungan ulit. Tapos ito, syempre katulad yan, ito mapunta itong part na ito mga kapatid. Kaya mangyayari dyan, dito tayo sa gitna. So ang mangyayari, mapupundohan natin yung kalahati nun, kakapal na yon, and then yung kalahati naman na iniwan natin, dudutungan natin. So kakapal din ulit po yun mga kapatid. O diba? So alam nyo na po mga kapatid, no? Yan po yung diskarte natin kapag tayo ay nag-color packing. So yan. Pwede rin pong pa-side mga kapatid. Katulad ng ginawa natin. So, basta ang ikot pa rin lagi ng ating needle mga kapatid o yung machine natin is pa-circular. Katulad dito. Diba? Kita nyo yun? Solid yun. Ito wala. Kasi bakit po nawala yan? Kasi dito tayo kumuha sa gilid, pininahan natin yan. So, iba rin po yung ganung technique mga kapatid. Pero parehas na sila na circular motion mga kapatid. Kaya tiwala tayo na solid po yung ating magagawang color packing. So ayan mga kapatid sana po ay nakatulong po itong ating simpleng tip, lalong-lalo na doon sa ating mga kaibigan dyan na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo. Dito mga kapatid paalala naman po, lahat po ng aking nabanggit mga kapatid ay nakabase naman po sa aking experience at pamamaraan. So bawat artist po talaga mga kapatid ay may kanya-kanyang diskarte kapag sila ay gumagawa naman po ng color packing. So ito po lang ating finished product mga boss, a total of 10 hours o diba? Grabe ang tibay ng ating bossing. Dito ay first time naman po nagpatattoo ng ating bossing at nakita nyo naman po na iba na naman po yung resultang nagawa natin dito sa kanyang Polynesian. Talagang pinipili talaga natin mga kapatid na maiba po ito doon sa mga una nating nagawa mga kapatid. At dito nakita nyo naman na ibang atake na naman po ng Polynesian ang ginawa natin. Sa may katanungan, message lamang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat. Namiss ko mag voice over